Okay, got it. Okay, so dali lang po. We will okay. Okay. Okay, so we will live on Facebook. Okay, so again this morning, maiksi lang po yung ating pag-aaral. Only five verses. Pero napakaganda po itong pag-aaral natin ngayong umaga. Malalaman natin yung unang apat na anak ni Jacob. Tandaan ha. We are live. Page. So we will live on our page. It's the online study. Okay, so get ready. Let's. Okay. Okay, now they're coming. Okay. So good morning, everyone. Now we are live on our SDA online study, and we are here in our platform. Welcome to those who will be following our study for today. And patuloy po tayo ng ating serye dito sa Biblical History. At paganda na po yung ating pag-aaral po dito dahil dito na po tayo sa foundation of the prophecy na kung saan ay ito na po yung mga karanasan ng unang pamilya na kung saan ay galing dito po yung 12 tribes. Okay, so ang ating pag-aral ay chapter 29 verses 31 to 35. So may 5 verses lang po tayo na ating pagtuunan ng pansin ngayong umaga. Okay, bago pa man yan, ay magkaroon muna tayo ng prayer thought. Okay? Ito po yung sabi sa Spirit of Prophecy, Volume 1, 109, Paragraph 1. Ito po ang sabi ng inspirasyon. Jacob was not happy in his marriage relation. Okay? Dahil ang nangyari po rito ay mayroon pong pandaraya. Ano po? Expected niya na ang kanyang pinagpagalan for 7 years ay makuha niya. Pero hindi po. Ang nangyari po ay iba yung kanyang nagisingan. Gumising po siya na iba ang kanyang kasiping. Okay. So, yun ay napilitan na rin po siya na ipagpatuloy. Kaya nasabi po dito sa inspirasyon na ang kanyang pag-asawa ay hindi masaya. Although his wives were sisters. Oh, bagamat ay talagang nagkaroon po siya ng asawa at magkapatid. He formed the marriage contract with Laban for his daughter Rachel, whom he loved. After he had served 7 years for Rachel, Laban deceived him and gave him Leah. When Jacob realized the deception that had been practiced upon him, and that Leah had acted her part in deceiving him, he could not love Leah. Ito po yung dahilan kung bakit nasa miserableng buhay si Leah. Bagamat naging asawa po siya at nagkaroon ng anak, ay mapapansin po natin dito sa kasaysayan ito na kung saan ay nandun pa rin po yung puot na hindi niya po gusto yung naging asawa niya na si Leah.
bagamat nagkaroon nga po ng mga anak, ano? At malalaman po natin dito kung ano pong significant ng pangalan ng mga anak niya at atin pong bigyan ng kahulugan ayon po doon sa pagkasabi at pagkasulat dito sa banal na kasulatan. Laban wished to retain the faithful services of Jacob a greater length of time. Therefore, deceived him by giving him Leah instead of Rachel. Dahil pinagpala po ang pag gumawa po si Jacob ay talagang pagpalain po ng Panginoon. Kaya ang nangyari po dito ay nagustuhan po ni Laban na magpatuloy po yung ang paglilingkod po ni Jacob. Jacob reproves Laban by for thus thrilling or trifling with this affection. In giving him Leah, whom he had not loved, Laban entreated Jacob not to put away Leah, for this was considered a great disgrace, not only to the wife, but to the whole family. So ito po ay sinabi nga po ay kahihiyan daw po na kung ay hindi tanggapin ni Jacob yung si Leah ay isang malaking kahihiyan sa asawa, hindi lamang nga doon sa asawa niya kundi sa buong pamilya. Okay, so ito po yung ating pagtuunan ng pansin sa umagang ito at maunawaan po natin na dito sa buhay ni Leah ay naging mabigat po sa kanya dahil ang pagmamahal po ni Jacob ay wala sa kanya. Bagamat siya po ay naging asawa. At dito ay mapapansin natin na kung paano po yung nararanasan at nararamdaman ni Leah na bagamat sila ay sumisiping, kasama po sila sa isang tahanan, pero iba ang iniisip ni Jacob. Kaya nagpupunyagi po si Jacob na magtrabaho for 7 years. Okay, so yun po yung ating pagtuunan ng pansin. Tingnan po natin yung implikasyon at ang katotohanan nito. Sa likod nito ay mayroon pong karanasan ang tinatawag antitipo na Israel. Ibig sabihin nito, mayroon pong implikasyon at katotohanan behind this story para doon sa mga moderno na anak na kung saan ay mayroon pong antitypical application po ito sa kasaysayan at sa hinaharap, mga kapatid. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo at papasalamat na kami po ay inyong ginising at ngayong umaga ay amin pong pagtuunan pansin itong unang apat na mga anak ni Leah na kung saan ay pinangalanan ayon po doon sa kanyang karanasan. Kaya nga po't aming nais na ipagkaloob sa inyo ang karunungan na kailangan po namin upang maunawaan ang mga bagay na ito'y nangyayari at sinulat upang maka-learn po kami ng lesson patungkol po sa mga bagay na hinaharap at ito ay nabase doon sa mga nangyari po sa nakaraan. Kaya't aming pinasalamatan kayo na itong lahat ng aming mapag-aralan ay maging butil ng katotohanan na siyang pundasyon sa aming pagkaunawa sa kasaysayan ng sanglibutan. Amin pong inasahan na inyong basbas ang siyang aming maranasan kasama na po ng aming mga kapatid na nagpapatuloy po na sumusubaybay sa pag-aaral dito sa biblical history. Salamat po sa inyong pagtugon at aming pinasalamatan at pinupuri po. Ibinibalik namin ang kaluwalhatian sa inyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa patuloy. Mayroon pong statement dito sa Spirit of Prophecy na mapapansin po natin. Sabi po rito,
Jacob's most trying position. Ito po yung karanasan talagang naranasan ni Jacob. Okay? Jacob was placed in a most trying position, but he decided to still retain Leah. Yun po ay isang pagsubok po sa kanya na hindi niya kagustuhan na mapangasawa itong si Leah, pero ganun pa man ay he wants to retain it. Okay? At mananatili na ganun. And also marry her sister. Leah was loved in a much less degree than Rachel. Laban was selfish in his dealings with Jacob. He only thought of advantaging himself by the faithful dealings of labors of Jacob. So yun lang po yung talagang kagustuhan ni Laban dito, na mananatili po si Jacob na magtrabaho sa kanya para mapakinabangan uh, for those material things. He would have left the artful Laban long before, but he was afraid of encountering Esau. Yan lang po ang nakikita dito na pwede rin po siya na tumakas mula rito, pero ang takot niya po ay nandoon dahil baka ma-encounter niya si Esau. So he heard the complaint of Laban's son, saying, Jacob had taken away all that was our father's, and of that which was our father's had he gotten all his glory. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. Jacob was distressed. He knew not which way to turn. He carries his case to God and intercede for direction from Him. So yun po ang pananampalataya lamang ni Jacob na mananatili kasi hindi rin siya makapunta at lisan mula sa lugar na yan. Dahil pag tumalikod o umalis siya dyan, ay baka makasugapan din naman po at makasalubong si Esau na naghunting sa kanya. So itong pangyayaring ito is the most trying position para po kay Jacob. Okay, sa ating pagpapatuloy, atin pong basahin ang chapter 29 verse 31. Okay? Handa po ng ating Bible para mabasa ito. Sige po. Nang makita ng Panginoon na si Leah ay kinapuutan, binuksan niya ang kanyang bahay bata, subalit si Raquel ay baog. Okay. So dito po ay talagang nakita ng Diyos na itong si Leah ay kinapuutan. Bakit po? Yun na po. Kasi naging kwan din po siya. Nakisangkot din doon sa pag-deceive, pandaraya na ginawa kay Jacob. Kaya itong si Jacob ay maroon pong siyempre pag ikaw ay dinaya, ay meron po yung kasamang puot, nagagalit ka dahil hindi na kuha ang iyong kagustuhan. Kasi in love itong si Jacob kay Rachel. Kasi kung i-compare po ang dalawa, si Leah at si Rachel, ay napakaganda itong si Leah. Ito po si Rachel kay Leah. Si Leah po ay tumanda, okay, na hindi makakita ng asawa. Ngayon na po ay ginawang paraan ni Laban na ipagkaloob itong si Leah kay Jacob para mapanatili din na si Jacob ay magtatrabaho under Laban. Okay? So, dito po ay makita natin na naawa ang ating Panginoon kay Leah. Kaya nga po she was truly the innocent party in all of this mess. Ayon po nga dito kasi ang talagang nagplano nito ay ang kanyang father na si Laban. God can bring comfort and blessing to a wife and meet her needs even when
the husband acts in a ungodly manner. So, ito ang kalagayan ngayon ni Leia na kung saan ay talagang there is a struggle na sabi nga po dito sa commentary, wretched Leia sits sadly in her tent with her maid and spends her time spinning and weeping. So, at the back of this history, mga kapatid, ay mapapansin natin na kung saan ay si Leia ay nag-iiyak dahil she is expecting that Jacob will love her. For the rest of the household, and especially Rachel, despises her because she has been scorned by her husband, who prefers Rachel and is desperately in love with Rachel alone. She is not beautiful, not pleasing. No, she is odious and hated. So ito po yung kalagayan ni Leia, mga kapatid, there the poor girl sit, no one pays any attention to her. Parang masasabi natin na talagang hindi po siya pinansin, especially noong talagang magkasama sila, mag-asawa, dalawang asawa at si Jacob. So ang nangyari dito ay talagang na miserable din ang buhay ni Rachel dito, ni Leia dito, mga kapatid, dahil dito sa mga pangyayaring ito. Rachel gives herself airs before she does not deign to look at her. I am the lady of the house, she thinks. Leia is a slave. These are truly carnal things in the saintly fathers and mother, like the things that usually happen in our houses. So, makikita natin na ang kalagayan ng mag-asawa ay hindi po kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit ito po ang nangyayari sa tahanan na walang pag-ibig na naranasan po ito ni Leia. Kaya nga po ay nagkaroon ng anak. Okay? At mapapansin natin dito sa panganay na ang binigay ng Panginoon na pagpapala, bagamat ito po ay isang resulta ng pagpandaraya, ay mapapansin natin na itong si Leia ay pinangalanan niya ang kanyang mga anak sang-ayon doon sa kanyang personal na karanasan. Kaya this is the foundation na kung saan mapapansin natin at makumpara natin na sa Old Testament, ang unang binanggit na pangalan na anak ni Jacob ay si Reuben. Ngunit doon sa New Testament, ito po pauna po ito na informasyon para sa atin, para may pundasyon po tayo, na kung saan ay sa prophetic insights or mga paunang kahulugan na kung saan ay applicable doon sa future na mangyayari. Doon sa New Testament, iba po ang unang binanggit doon. Hindi si Reuben. At may significant po ito sa mga pangyayari sa kasaysayan. At ganun din po sa hinaharap. Kaya nga po sundan natin itong kasaysayan na ito para malaman natin po bakit yung nabanggit dito na panganay ay iba doon sa New Testament sa Revelation chapter 7. Okay? Verses 5 to 8. Na yung pasunod ng mga pangalan doon sa 144,000 na 12 tribes ay magkaiba dito sa ancient o una
na kabahagi po sa 12 tribes. Okay, tingnan po natin. When the Lord saw that Leah was unloved, He opened her womb. Ito na po mga kapatid yung pagbukas ng bahay bata kay Leah na kung saan ay nagkaroon po ng anak. God was good to Leah even when her husband wasn't and her sister wasn't. Isaiah chapter 55, 54 verse 5 says, "For your maker is your husband." So dito po yung pagkakilala o pagpahayag po na hindi lamang na si Jacob ang asawa, kundi dito po ang Diyos ay nagpahayag na siya rin po ay talagang ito po yung tinatawag natin na aplikasyon ng Diyos pa rin po ang siyang naglalang. Kaya nga po, He will provide. So the Lord of hosts is His name. Ang Panginoon po ay yung talagang nagpapahayag po dito na mangyari ang kalooban. Husbands are responsible to care for their wives. Yet when they do not, God can meet the needs of the hurting wife. Needs that may be neglected by the husband. So ito rin po ang kalagayan ng iglesia. Kung ang iglesia ay pinabayaan ng pangulo nito o ng mga leaders nito, God will lead them. Ito po yung aplikasyon dito sa kabahagi po ng kasaysayan na ito. So there are lessons that we need to learn that when God's church, kasi kinikilala po mga kapatid na church is the yung asawa at the bridegroom is God. Okay, now patuloy po tayo. Punta po tayo sa unang anak ni Leah, verse 32. Naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki, tinawag ng Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat tinignan ng Panginoon ang aking kapighatian, kaya't ngayon mamahalin ako ng aking asawa. Okay, so ito po yung expectation ni Leah. Dahil natagpuan nga po na itong si Rachel ay barren, baog, ano? At itong si Leah, mga kapatid, ay binuksan ng bahay bata dahil nakita po yun ng Panginoon na talagang desperado yung kanyang buhay, na hindi po siya pinapansin, parang mga kapatid, na hindi niya po naranasan na talagang tunay siyang minahal ni Jacob. Pero ganun pa man, mga kapatid, ay nakita po yun ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata at nanganak nga po. Kaya ang unang pangalan ay may significant po ito. That this is actually the parang sagot doon, kasagutan sa longing ni Leah na mapansin at ma-love siya ni Jacob. Yung kanyang expectation po, mga kapatid, na kung magkaroon po siya ng anak, ay the love of Jacob will be drawn to her. At kaya nga po pinangalan, "Behold, a son is given." Binigay ang anak na ito para magkaroon ng kasiyahan na si Leah. Okay. So this was her statement to Jacob and all others that the Lord had looked upon my affliction. Reuben was the firstborn son of Jacob. He was the logical one to inherit the promise God had made to Abraham and passed on to Isaac and then to Jacob. Ito na po yung significant na point na nais ko pong emphasize, na dito po sa Old Testament, si Reuben po yung firstborn. Okay? At siya ang una, logical. Ibig sabihin, ito po yung talagang siya po yung maka-inherit ng promise of God. Pero sa New Testament, matingnan po natin na ang unang binanggit po doon ay hindi si Reuben, kundi si Judah. At mapapansin natin itong si Judah is actually the fourth
son of Jacob from Leah. Okay? At ano po ang kahulugan nun? Okay? Yun po ang ating tuklasin. Kung ano po ang kahulugan, bakit doon sa New Testament, sa Revelation, especially sa 144,000, ay binanggit una dito si Judah, hindi si Reuben. Ano po ang significance niyan? Ayan. So, at ito po ang magpapatunay na yung 144,000, yung 12 tribes doon, ay hindi po literal o ancient Israel, kundi yan po ay moderno na Israel. Okay. Na mapahayagan po ayon doon sa pangalan na Judah. Okay, tingnan natin mamaya mga kapatid, ano? Now therefore, my husband will love me. Ito po yung kanyang talagang yung expectation niya na mahalin ako. Mahalin ako ni Jacob dahil may anak na ako. So Jacob, even though he did not love Leah, still was willing to have a sexual relationship with her. This demonstrate a principle, okay, that is still true, that a man will often be willing to have sexual relationship completely apart from love. Ito po yung katotohanan na minsan yung mga lalaki ay makipagtalik na kahit walang pagmamahal. Oh. So this is true in this part of history na nagpapakita po na maaari na you can have sexual relationship o intimacy without love. At marami po nito na nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. And this is actually the foundation, the biblical history na makikita natin mga kapatid, that there is an event in the history that happens that there is a sexual intimacy between husband and wife, but there is no manifestation of love. It is not, the sexual activity is not the true manifestation of love. Dahil ito po ay, it's actually lustful ang nangyari po dito. Okay? So, and only a foolish woman regards the willingness to have sex as proof of love. Leah was not the first nor the last to live under this problem of male nature. Ito po yung likas ng mga lalaki. Kaya minsan mga kapatid, atin dapat tandaan na when a male says that if you love me, can we have sexual relationship? Ito po mga kapatid yung problema na minsan ay ito ay pagsubok na nilalagay ng lalaki. Kung ikaw ay nagmamahal sa akin, kung mahal mo ako, papayag ka na magsiping tayo. Pero it's not a manifestation of true love, mga kapatid. Maari na magkaroon kayo ng sexual activity without love. So ito po yung kabahagi po sa kasaysayan na nagpapahayag na there can be a sexual activity or sexual intimacy without love. At nangyari po ito sa buhay ni Leah and Jacob, na because of deception, ito po yung kapahayagan na napilitan na magkaroon po ng sexual intimacy dahil doon sa hindi na tugma ang kanyang naramdaman sa realidad. So yun po yung ating napapansin dito, na kung saan ay ito ay kabahagi na po sa kasaysayan, na dito sa pangalan po ni Reuben ay this is actually, it means that behold a son. Ito yung anak. Nagkaroon na siya ng anak. So there is a son na expecting na si Leah ay maging happy na. That Leah, because she has a son, then Jacob will love her. But patuloy po na namimighati at nalulungkot itong si Leah. Okay, tingnan po natin sa verse 33. Okay? Muli siyang naglihi at nanganak ng isang lalaki at sinabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapupuutan,
ibinigay rin niya sa akin ito at tinawag niyang Simeon. Okay. So, ganun pa rin mga kapatid, no? Sa patuloy na kung saan ay naranasan ni Leah na talagang nararamdaman niya kinupuputan po siya ni Jacob. At binigyan po muli siya ng Panginoon ng anak na kung saan ito po ay tinawag niyang Simeon. Ang Simeon po ay ibig sabihin ay napakinggan or na talagang nakikinig ang Panginoon na kung saan sa kanyang mga daing. Kaya ito po ay nilatad niya o binigay niya na pangalan sa kapangalawa niyang anak na God hears. Pinakinggan ako ng Diyos. So yan po ay pangalawang anak niya. Leah hoped all would notice that the Lord had heard her. Na sana ay pakinggan siya ng Panginoon, no? Na kung saan God will intervene with this situation. Yan po yung kanyang hinaing sa buhay niya. Kaya itong mga anak ni Leah ay mayroon pong significance ito. Mayroon pong kahulugan ang kanilang pangalan. Because the Lord had heard that I am unloved. Apparently, the birth of Reuben did not turn the heart of Jacob towards Leah. Ito po yung kapahayagan nun. Na bagamat nagkaroon po ng anak na pinangalanan Reuben, ay hindi po na natugunan ang longing ni Leah na malin siya ni Jacob. Okay. So she was still aware he did not love her, though he still was willing to have sex with her. Of course, Jacob and Leah were married, so there was nothing sinful in sexual relationship. But this plainly shows that Jacob, like most any man in the flesh, was able and willing to have sex with someone he did not love. So ito po ay isang manifestasyon lamang na may mga lalaki ito po na talagang they just have a sexual pleasure of having this activity without love. So it's still lustful and fleshful, mga kapatid. So ito ay nagpapahayag, mga kapatid, na we must be aware, especially sa mga babae, na when a man asks for that as a fruit of love, it does not fit, mga kapatid, dahil yan po ay naging bahagi lamang ng laman. Okay, patuloy po tayo. Malapit na. 34. Muli siyang naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, "Ngayon makakasama ko na ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't ang kanyang pangalan ay Levi." Okay, so Leah here is still longing for attachment na talagang makasama, na nandoon yung tinatawag natin na paglapit ng loob ni Jacob. Kaya pinangalanan niya yung kanyang pangatlong anak na si Levi. Okay? So this is actually attachment or pagkaroon ng mahigpit at talagang magkasundo na. Yun po yung expectation ni Leah na kung saan, may 3 na akong anak. She was blessed with sons. Pero on the other hand, kay Rachel, mga kapatid, ay wala. Dahil baog nga po si Rachel. Pero ito pinagko-compare ito, mga kapatid, na mas maganda itong si Rachel at ito si Leah ay hindi. Pero ang kanilang feeling with each other, itong si Leah ay nainggit doon sa kanyang kapatid na Rachel. Because kung ako lang sana ang magkaroon ng kagandahan katulad niya. Ito naman si Rachel, kung ako lang sana na mayroon pong mga anak. Ibig sabihin ay nagkaroon po ng problema itong dalawa. Na kung saan ay Leah still live in the hope her husband Jacob would love her and become attached to her through the birth of these sons. Yan po yung talagang expectation ni Leah dito. Now this time, my husband will become attached to me. Kaya pinangalanan niyang Levi.
attachment, or there is actually a close relationship and contact. The pain in the heart of Leah was just as evident as the hardness of Jacob's heart, and as evident as his attitude towards his wife Leah. So dito po ay mapapansin natin na talagang ito kabahagi po sa kasaysayan na nagkaroon na ng pangatlong anak, pero hindi pa maranasan, maramdaman ni Leah yung pagmamahal ni Jacob. Okay? Tingnan po natin yan sa patuloy natin pag-aaral. Dito po sa pang-apat na anak niya, ay parang nagsawa na yata itong si Leah na mag-expect. Okay, basahin po natin sa verse 35. At muli siyang naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, "Ngayon pupurihin ko ang Panginoon," kaya tinawag niyang Judah at hindi na siya nanganak. Okay, so parang nagsawa na si Leah. Hindi ko napapansinin yan. I will be just praise the Lord. Kaya ang pangalan Judah, mga kapatid, ay may significant. Ano pong significant? Praising the Lord. I will praise the Lord. We will praise the Lord. Kaya doon sa New Testament, mga kapatid, yung unang pangalan doon, Judah. Praising the Lord because of victory. Kaya ang 144,000 will have victory. They will be conquerors, mga kapatid. Atin po yung mapag-aralan sa prophetic insights. Na kung saan, kung paano po ang Panginoon ay naglatag nitong mga circumstansya o mga happenings, mga kasaysayan sa Old Testament para maka-learn po tayo ng lesson doon sa mga prophetic na mga sinabi po sa propesya. Now I will praise the Lord to some extent, and for some period of time, Leah allowed the Lord to meet her need, and she could now praise God. Leah knew the Lord better, driven to him by the neglect of her husband. Bagamat siya ay pinabayaan po at hindi pinapansin ng kanyang tunay na asawa, ang Panginoon po ay nakikinig sa kanya. Okay, binigyan po siya ng anak. Okay, pinakinggan siya. At he is expecting na nandun yung attachment. Mayroon pong talagang kaugnayan. No? Mayroon pong puso na nagmamahal sa kanya. Kung ang kanyang asawa hindi nagmamahal sa kanya, ay she will praise the Lord because the Lord loved her. Ito po yung kapayagan ng kasaysayan. Leah, though she was neglected by Jacob and despised by Rachel, had a great purpose in God's plan. The two greatest tribes came from Leah, not Rachel. Ito po yung mapapansin natin, mga kapatid, na kung saan ang malaking tribo ay manggaling po kay Leah, hindi kay Rachel. Bagamat itong si Rachel po ang tunay na minamahal ni Jacob. Pero ganun pa man, ang Panginoon po ay nagbigay ng pagpapala dito kay Leah dahil naranasan po ni Leah ang resulta ng hatred or galit, puot ni Jacob dahil he was a deceiver, but yet he was deceived sa pagkakataon at sa panahon po na nagkaroon po siya ng nais na ipangasawa o magkaroon ng asawa. So nangyari po dito sa kasaysayan na ganun pa man ay nangyari na dito po ay ang malaking tribo na kinikilala po ay si Levi at si Judah. Na kung saan, and most importantly, the Messiah came from Leah, not from Rachel, the less attractive sister who was neglected and despised, but learned to look to the Lord and praise Him. Ito po yung significant dito. Bagamat hindi po siya tunay na minamahal, okay, ay ang Diyos po ay nagmamahal sa kanya. At doon po nang galing yung tinatawag na malaking tribo sa 12 tribes, Judah and Levi.
At ito po mga kapatid ay may mga significant na kahulugan. Ano pong kahulugan ng pangalan? Ito na po mga kapatid. Behold the son, that is Reuben. Hearing, oh God hears, Simeon. And then, attachment na Levi. And then praise. So, masdan ang isang anak na lalaki, nakikinig, kalakip o kabahagi, at may papuri. Yan po ang unang pangalan dito sa mga anak ni Leah na may significant. Na kung saan ay doon sa New Testament, ang nauna pong pangalan doon ay Judah. So there is a praise because the 144,000 will what? Will sing their own song of experience. Kaya yun po mga kapatid yung may significant na kabahagi po sa kasaysayan. Behold the Son, God hears me. Join to me. I will praise the Lord. Yan po yung kapahayagan ng karanasan ni Leah. Na kung saan ito mga kapatid ay kapahayagan din sa moderno na Israel. Na ang nauna po doon na pangalan ay Judah. Narito ang anak. Dininig ako ng Diyos. Kaisa ko. Pupurihin ko ang Panginoon. Wow. Whatever circumstances in our life na para bagang hindi tayo nakaranas ng pagmamahal mula sa ating asawa, sa ina, ama, ay nandyan po ang Panginoon na hawak sa atin at siya po ang nakikinig sa atin at nandoon siya patuloy na attached to us. Siya po ang he is cuddling us. Siya po ay umaalalay sa atin na hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kung tayo pabayaan ng ating minamahal, hindi tayo pinapansin. Ang Diyos po ay nandyan. Okay? Huwag nating kalimutan na may Diyos, ang ating Ama. Siya po ang tunay na nagmamahal sa atin. Sa karanasan po ni Leah, ay marami pong mga kapatiran or mga tao na nakaranas din po ng karanasan ni Leah. Na hindi na nakaranas ng pagmamahal, ngunit ang Panginoon ay nandyan, binibigyan po siya ng regalo, binibigyan po siya ng pagpapala, at nakikinig po ang Panginoon sa kanya at nandun palaging. God is attached and you can praise the Lord because of this experience. Kaya nga po, dito po sa Old Testament, basis of what will be in the future, especially when the 144,000 will be sealed and they will be praising the Lord. And bigyan po natin kahulugan mga kapatid yung nabanggit doon sa Revelation. Ano po ba ang kahulugan? Bakit una ang pangalan doon na Judah and then pasunod po yan na may iba pong changes doon sa mga pangalan sa New Testament na hindi po katugma dito sa 12 sons of Jacob, Israel. The 12 tribes of Israel, mga kapatid. At sa ating pagsunod na pag-aaral, mga kapatid, ilan po ang anak ni Jacob? Dahil barren, baog si Rachel, malalaman po natin na ano po ang ginawa niya. Nagkaroon po ba siya ng anak? At nagkaanak pa ba itong si Leah? Atin po yan matungayan sa sunod nating pag-aaral sa chapter 30, no? Na kung saan ay dito po mapapansin natin that God allows this to happen. Happen na kung saan sa chapter 30, yan po another 4 sons at mayroon pa pong 3 na kung saan ay pasunod po nating matutunan dito sa biblical history. Okay, so any reaction, any reflection po mga kapatid if you have? This is the end of our study for today. I hope that you have learned something from this na kung saan God shows that these are the basic foundation of what will happen in the future.
So may God bless us as we continue to serve Him. At magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay po, mga kapatid. If you have comments, reflection mga kapatid, you can just type in our Facebook live na kung saan ay maaari na mayroon pong pag may mga pagkakataon ay atin pong bigyan pansin mga kapatid na God will inspire us as we continue to study biblical history at palalim ng palalim po at palapit ng palapit po tayo doon sa the whole context of what happened in the past will also be a part of the future. Okay? So maraming salamat at tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, pasalamat po kami sa inyong kapahayagan na kung saan ay amin pong naunawaan na bagamat mayroon pong karanasan, negative o positive, Panginoon, ay kayo pa rin ang nakakaalam and you are the one who control things na mangyari ang inyong kalooban, Panginoon. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin na lubos naming maunawaan ang mga bagay na nasulat po sa banal na kasulatan upang kami rin po ay maging handa na maging tugon at katuparan ng inyong kalooban, Panginoon. Salamat at amin pong inasahan na ang inyong basbas ang siyang aming maranasan ngayon at magpakailanman dahil sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Okay, amen po mga kapatid. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pagsubaybay at pagpalain po kayo sa inyong mga gawain, sa inyong pag-aaral, sa inyong mga ginagawa for the whole day. God will bless you as you continue on serving God. Be faithful and I know God will give blessings to you. He will hear and He is still there. He is the one that attached to you. He will not leave because He has promised that I will be with you even to the end of the earth. Okay, Sister Susan, God bless. Amen po. Okay, bye-bye.